pinagpapala niya ang kaniyang bayan, biyaya niya ay para sa lahat. Tayo na mangarap ng ating malahi, nawa'y maging matulungin. Magbigay ng buong puso na walang inasahan, sa lihim at sa hayag, nakikita ka ng Ama. Pinagpapala niya ang kaniyang
Yahuwah na aming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Alam namin na bagamat hindi ka namin nakikita, nandyan ka, kapiling, katabi namin. Naaasahan ka ng iyong mga anak, sagana sa katapatan, sagana sa wagas na pag-ibig. Salamat ng marami sa iyo. Sa tuwing dumaraan kami ng mga pagsubok, nandyan ka para pawiin ang aming kalungkutan, para bigyan kami ng pag-asa. Kung kami man ay nagkakasakit, mahirap man sa aming kalooban, dama namin ang kapayapaan, bunga po ng iyong pagsasama sa amin. Binigay mo ang iyong buktong na anak. Ito pong katunayan, di kailanman mawawala ang iyong pagsasama sa iyong mga lingkod. Sa pagsambang ito, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat ng marami. Tanggapin po ang aming pagsamba. Pakipatawad na sa lahat ng aming kasalanan. Panginoong Yahushua, salamat po, mapagpasensya ka. Salamat po, mahabagin at mapagpala ka. Iniintindi mo ang iyong mga hinirang. Kaya kahit kami nagkukulang, kapag tatawag kami sa iyong pangalan, nandyan ka kaagad. Kailangan ka namin, lalong-lalo na naghahanda kami para ipagdiwang ang mga kapistahan patungkol po sa gawain ni Yahuwah sa pamamagitan mo, Hari ng mga hari. Panginoong Yahushua, lapitan mo po ang iyong mga hinirang dahil kapag ikaw ang aming nadadama, lumiliksi kami, lumalakas kami, tumitibay ang aming pananampalataya. Ama, pakibasbasan po kami sa gagawin naming mga pag-aaral. Aalamin pa namin ang iyong mga katangian sapagkat mahal na mahal ka ng iyong mga anak. Gusto namin magkaroon ng malalim na kaugnayan sa iyo sa pamamagitan ng pagyayaman namin ng aming personal na relasyon sa iyo. Pakibasbasan ng iyong mga anak sa iba't ibang dako ng mundo. Iligtas po sa lahat ng kapahamakan. Pakibasbasan ang aming kabuhayan at pakitanggap pong handog, abulin ng iyong mga lingkod. Lalo ka naming mapuri. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ang aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat dahil po muli tayong nagtitipon para isagawa ang ganitong pagsamba sa ating dakilang Ama na si Yahuwah at sa kanyang buktong na anak na si Yahushua HaMashiach. Sa ating pag-aaral ay ipagpapatuloy natin ang pagsuri doon po sa 13 mga katangian ni Yahuwah Abba. Kaya kukumplituhin natin ngayon yung pong listahan ng mga katangian ni Abba. Huwag po natin kalimutan na ang pinakalayunin natin kung bakit natin inaalam ang katangian ni Yahuwah ay para po lalong maging malalim ang ating kaugnayan sa Kanya, magkaroon tayo ng magandang personal
na relationship sa ating Diyos, sapagkat kung gusto natin makilala ang isang tao o kaya isang Diyos, pinakamabuting paraan, alam natin yung kanyang mga katangian, alam natin yung kanyang karakter, kung anong kanyang gusto, kung anong hindi niya gusto. Sa ganitong paraan, tayo po ay magkakaroon magandang relasyon sa ating dakilang Ama. Kaya ano po ang isa pang katangian na ipinahayag ni Yahuwah Aba para sa ating lahat? Mag-umpisa po tayo sa ating pag-aaral dito po sa Exodo 34:5 hanggang 7. Si Yahuwah ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at ipinahayag ang pangalan ni Yahuwah. Si Yahuwah ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, Yahuwah, Yahuwah, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at ang mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Ano po ang isa pang katangian ni Yahuwah Aba? Ayon po sa ating binasa, siya po ay nagpapatawad. Kaya nga ang paksa ng ating leksyon, ako si Yahuwah, siya na nagpapatawad. Ano pong pinagpapatawad ni Yahuwah Aba? Pinagpapatawad niya yung kasamaan, yung pagsuway, at yung kasalanan. Kaya ito po'y tatlo pang katangian ni Yahuwah Aba na patungkol po sa kanyang pagpapatawad. Nagpapatawad si Yahuwah at pinapatawad ni Yahuwah ayon po sa ating binasa yung tatlong uri ng iba't ibang mga kasalanan. Kaya nga itong ating aalamin, susuriin itong tatlong klase, tatlong uri ng kasalanan. Kasi ang alam natin, iisa lang yung kasalanan, pero ayon po sa ating binasa, meron pong tatlong klasifikasyon. Kaya isa-isahin po natin yun sapagkat ito ay mga iba't ibang katangian pa ni Yahuwah. Kaya ano po ang isang uri ng kasalanan? Basahin po natin sa Exodo muli. Ang sabi, nagpapatawad siya ng kasalanan. Ano po ba yung binabanggit dito na kasalanan? Ano yun? Ayon po sa Ebreo, kung ating susuriin ang Ebreo, ito po'y galing sa salitang tsata'a. Ibig sabihin, ito po'y kasalanan, bunga ng pagkakamali o kaya kawalan ng pag-iingat, sapagkat kung minsan di natin namamalayan, nagkakasala na pala tayo. Di ba nangyayari sa atin yung kung minsan, lalo na kapag tayo nagulat, yung iba napapamura, di ba? Kaya hindi nila namamalayan, nagkakasala na pala sila. Ito po'y bunga ng kawalang isip o kaya walang pakialam. Kasi merong iba walang pakialam sa Biblia. Kaya hindi sila nagbabasa. Kapag hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nila alam yung ginagawa pala nila ay kasalanan na laban kay Yahuwah. Kaya ito po ay kasalanan dahil sa pagkakamali o kasalanan na hindi po sinasadya. Ano po ang isang halimbawa na ganitong uring kasalanan? Dito po sa Bilang 21:4 hanggang 7, mula sa bundok ng Or, naglakbay ang mga Israelita na dumaan sa daan na papunta sa dagat na pula para makaikot sila sa lupain ng Edom. Pero nagsawa ang mga tao sa kanilang paglalakbay. Kaya nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Sinabi nila, bakit ba pinalabas mo kami sa Ehipto para mamatay lang dito sa disyerto? Walang pagkain at tubig dito at hindi na kami makatiis na nakakasawang mana na ito. Sipin niyo po yun. Kaya pinadahan sila ni Yahuwah ng mga makamandag na ahas at pinakagat sila at marami ang nangamatay sa kanila. Pumuntang mga tao kay Moses at sinabi, nagkasala kami nang magsalita kami laban kay Yahuwah at sayo. Ipanalangin ninyo kay Yahuwah na tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Kaya ipinanalangin ni Moses ang
mga tao. Ano po ang isang halimbawa na kasalanan dahil po sa kawalan ng pag-iisip o kaya kasalanan na hindi sinasadya, bunga ng kahinaan. Yun pong nangyari sa maraming mga Israelita. Nung pinangungunahan sila ni Moises, dumaraan sila sa desyerto, nainip sila. Pagod siguro sila sapagkat ayaw naman nila na dumaan sa disyerto. Kung tayo man ay daraan sa disyerto sa mahabang panahon, siguro tayo man ay madadala din ng ating kahinaan. Ano pa ang kanilang ginawa? Nagreklamo dahil nga po matagal na silang dumaraan sa disyerto at nagreklamo sila sapagkat nagsawa sila dun sa mana na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Kaya sa halip na magpasalamat, sila po ay nagreklamo. Yung pagreklamo laban kay Yahweh, yung pagreklamo laban kay Moises, yun pala ay kasalanan. Kasalanan, bunga ng kahinaan. Kasalanan, bunga ng hindi pag-iingat. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinarusahan po ng Diyos ang mga Israelita. Pero nung nanalangin si Moises, pinatawad po kaagad at pinagaling yung mga taga-Israelita. Sa makatwid, ito ay isang halimbawa ng isang klasifikasyon ng kasalanan na tinatawag na tsata. Tsata, hindi po ito sinasadyang gawa, pagkabigo dahil sa kahinaan at pangkalahatang kasamaan. Ito po yung tinutukoy na general sin. Kaya ang tao, dala ng kanyang kahinaan, kung minsan nahuhulog sa kanyang pagkakamali at nagkakasala. Isa po yun sa pinapatawad ni Yahweh. Ano pa ang isang klasifikasyon na kasalanan na pinapatawad ni Yahweh? Balik po tayo sa Exodo 34, nakasulat po rito, nagpapatawad ng kasamaan. Ano naman po yung kasamaan? Paano po ito naiiba doon po sa kasalanan? Ayon po sa Ebreo, ang ginamit na Ebreong salita ay aon, kasamaan. Ito po'y tumutukoy sa sinasadyang kasalanan. Yung kasalanan, yung tsataa, hindi po sinasadya. Ito naman ay sinasadya, bunga ng masamang kalooban. Karaniwan, ginagawa ito ng tao sapagkat yung kanyang panloob ay baluktot. Yung kanyang panloob ay sirang-sira dahil naiimpluwensyahan ng mundo. Kaya si Satanas, yung impluwensya ng mundo, dahil doon nakita niyang halimbawa ay hindi mabuti, kaya naging likas na sa kanya yung paggawa ng masama. Kaya yung kasalanan ito nagbumula sa kanyang ugali. Yan po ay aon. Sino pong mga halimbawa na nahulog sa ganitong kasamaan? Pakinggan po natin ang Genesis 44:16. At sinabi ni Juda, anong aming sasabihin sa aming Panginoon? Anong aming sasalitain? O paano kami ay magpapatotoo? Inilitaw ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod. Narito, kami ay alipin ng aming Panginoon. Kami 10 niyaong kinasumpungan ng saro. Ano pong isang halimbawa na kasalanan na tinatawag na kasamaan? Yun pong kasalanan ng mga kapatid ni Joseph. Di ba? Ano pong ginawa nila kay Joseph? Dahil sila'y nainggit kay Joseph. Pinagbili. Ang una pang ang panukala ay patayin Di ba? Pero pinagbili. Yun po ba'y hindi sadya? Hindi. Yung po ba'y ginawa nila dahil sa kahinaan ng loob? Hindi po siguro. Sapagkat ito'y tinatawag nating premeditated Pinanukala, pinlano. Kaya ito'y nanggagaling sa mas malalim na likas nila. Ibig sabihin, hindi lang po ito kasalanan, sadyang kasalanan, ito po ay isang uri ng kasamaan. Kaya yan po ay ang tinatawag nating aon, mas malalim kaysa isang gawain. Ito ay pagkabaluktot ng pagkatao. Madalas ito may kasamang diwa ng pagkakasala at kahihitanan. Sa makatwid, itong tinatawag nating kasamaan, ito ay yung mga vices na ginagawa ng tao. Sinasadya na mga kasalanan. Pero ang sabi po ng Biblia, si Yahweh nagpapatawa din ng tinatawag na kasamaan. Ano pa ang isang uri ng kasalanan
na pinapatawad ni Yahweh Abba. Ito pong pinakamatindi. Nagpapatawad si Yahweh ng pagsuway. Ano po ba yung kasalanan na tinatawag na pagsuway? Ayon po sa Hebreo, yung salitang pagsuway ay pesya. Ito po ay sinasadyang kasalanan, katulad po ng aon, pero meron pong kasamang paghihimagsik. Kaya may kasamang masamang layunin na maghimagsik. Kaya ito po ay nanggagaling sa Hebreong pesya, nangahuhulugan maghimagsik, magrebelde, o kaya kumawala sa makatwid yung layunin kung bakit sila nagkakasala, na sinasadya nila yung kanilang pagkakasala, ay para po magrebelde laban kanino? Kay Yahweh. Sino po bang halimbawa nito? Pakinggan po natin ang Hosea 8:1. Ilagay mo ang pakakak sa iyong bibig, gaya ng isang agila, dumarating siya laban sa bahay ni Yahweh. Sapagkat kanilang sinuway ang aking tipan at nagsilangsang laban sa aking kautusan. Sino pong halimbawa muli ng kasalanan na ito po ay nasa uring pagsuway ang bayang Israel? Kung atin pong babalik-aralan yung mga ginawa ng mga Israelita mula pa ng pasimula nandun yung golden calf, di ba? Nandoon yung gustong bumalik sa Ehipto. Nandoon yung iba't ibang uri ng pagtalikod. Hindi lang sila sumamba sa mga Diyos-Diyusan, sila pa'y gumawa ng mga bahay-sambahan para sa mga Diyos-Diyusan. Tingnan mo nga si Solomon. Tingnan mo yung mga masasamang hari. Kaya paulit-ulit yung ginagawa ng bayang Israel. Kaya nga anong sabi ng banal na kasulatan? Sinuway ang tipan, nagsisalangsang laban sa mga kautusan. Sa makatwid ang Israel, hindi lang basta nagkasala, hindi lang sinadya yung kanilang pagkakasala. Ayon po sa ating binasa, naghimagsik sila, nagrebelde sila laban kay Yahweh Abba. Yan po ang tinatawag na pesya, pagsuway. Sana po hindi masumpungan sa atin ito. Ito po yung pinakamatinding uri ng kasalanan, sapagkat yung pesya, ito po ay laging sinasandya, hindi kailanman aksidente. Hindi po ito accidental sin. Madalas ginagamit para sa pagtataksil sa tipan o espiritual na pagtataksil. Mas mabigat kaysa kasalanan, mas mabigat kaysa kasamaan, sapagkat ito'y hayagang paghihimagsik laban kanino? Sa Diyos. Kaya yung mga pagkakaiba ng tatlong uri ng kasalanan, yung kasalanan, yun po ay iba, yung nagkasala pero hindi po sinasadya. Yung kasamaan, galing po ito sa kanyang yung kanyang baluktot na pagkatao, kanyang panloob na kabulukan, yung pagsalangsang, ito po ay paghihimagsik. Kaya makikita po natin yung paglala ng bigat ng kasalanan ng iba't ibang uri. Yung kasalanan, hindi sinasadya. Kasamaan, sinasadya. Yung pagsuway, nandoon po yung paghihimagsik o paglaban kay Yahweh Abba. So, gayon pa man, ano po ang mga katangian ni Yahweh Abba na nais niyang ipahayag sa Israel? Ayon po sa ating binasa kanina sa Exodo 34, siya po'y nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway, ng kasalanan. Isipin niyo po yung pasensya ng Diyos. Kasi kung tayo po ay ginawa ng ganitong uri ng mga kasalanan, kapag halimbawa mayroong sumuway sa atin, siguro hindi natin kayang mapatawad pero si Yahweh, sinabi niya, siya ay nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway, at lahat ng kasalanan. Yaan po ang katangian ni Yahweh Abba na dapat natin isipin at dapat natin ipagpasalamat. Kasi kung hindi siya nagpapatawad, lahat tayo, wala na ngayon. Lahat tayo naging alabok na, di ba? Mabuti na lang, mahabagin si Yahweh Abba, puspos ng pag-ibig sa atin. Pero ibig sabihin ba, kinukonsinti ni Yahweh ang kasalanan? Kasi baka iniisip ng iba, gayon pala mabait si Yahweh Abba. Sa makatwid, magkakasala na lang ako. Sasadyain ko yung pagkakasala. Total, papatawarin naman ako ng Diyos. Pero ano po ang dapat natin matutunan? Ukol po sa kasalanan. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Nehemias.
9:26 hanggang 27, pero sa kabila ng lahat, sumuway at lumabag po sila sa inyo. Tinalikuran nila ang inyong kautusan. Ito po yung matinding pagsuway, di ba, ng bayang Israel. Pinatay nila ang inyong mga propeta na naghikayat sa kanilang magbalik sa inyo. Labis ang paglapastangan nila sa inyo. Matindi pong ginawa ng Israel. 27. Kaya pinaubaya niyo po sila sa kanilang mga kalaban na nagpahirap sa kanila, pero nang nahirapan na sila, humingi sila ng tulong sa inyo at pinakinggan niyo pa rin sila riyan sa langit. At sa laki ng iyong habang, binigyan niyo sila ng mga pinuno na magliligtas sa kanila sa kamay ng kanilang kalaban. Mga kapatid, opo, ang Diyos nakahandang magpatawad. Nagpapatawad siya sa lahat ng uri ng kasalanan, ng kasamaan at ng pagsuway. Pero hindi ibig sabihin kinukonsinti niya ang pagkakasala. Anong katunayan? Nagpaparusa ang Diyos. Nagdidisiplina ang Diyos. Opo, mahaba ang kanyang pasensya. Pero hindi nangahuhulugan, hindi siya nagpaparusa. Ano pong layunin ni Yahweh? Kung halimbawa, pinaparusahan niya ang kanyang bayan, pinaparusahan niya ang kanyang mga anak, ang layunin niya para sila ay ituwid. Kasi kung minsan matigas ang ulo Kaya kailangan talagang ituwid. Kaya yung parusa na inilalapat kung minsan ni Yahweh Abba, matindi. Nangyari po ba ito sa Israel? Opo. Nangyari din sa Huda. Bakit? Pakinggan po yung sinabi ni Nehemias dito. Sumuway, lumabag, tumalikod, naglapastangan. Hindi po ba napakatinding kasalanan yon? Kita yun ni Yahweh. Kaya nung ginawa niya, pinahirapan sila. Kaya naging bihag sila ng mga kalaban. Pero noong nahirapan sila ng husto at tumawag kay Yahweh, anong sabi at patotoo ni Nehemias? Dahil po sa laki ng iyong habag. Dahil sa habag, sa hesed, dahil sa katangian ni Yahweh, anong kanyang ginawa? Nagpatawad siya sa lahat ng uri ng kasalanan, ng pagsalangsang, ng pagsuway ng bayang Israel. Kaya si Yahweh nagpapatawad, pero siya po'y nagpaparusa rin. Kaya ano po ang dapat na maging pagtrato natin sa kasalanan? Ano po ba ang babala ni Yahweh Abba patungkol po sa mga ilan na nagkakasala, pero kapag nagkakasala sila, baliwala sa kanila yon. Pakinggan po natin, ito po yung pinakahuling katangian ni Yahweh, dito po sa 7, ang sabi po na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit, napansin po ninyo yung ngunit, sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Ano pong babala ni Yahweh Abba? Ayon po sa ating binasa, sabi niya, ngunit sa anumang paraan, hindi ituturing na walang sala ang may sala. Sa makatwid, ayon po kay Yahweh Abba mismo, yun pong kasalanan na binabanggit, hindi po niya papatawarin. Hindi papatawarin ni Yahweh ang may sala. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi papatawarin ni Yahweh yung hindi po tumutupad ng pagsisisi o kaya ng teshuvah. Kasi kapag ang tao nagkakasala siya, gumagawa ng kasalanan, pero baliwala sa kanya yung kasalanan, hindi po siya nagbabalik loob. Hindi po siya nagsisisi. Ayon po sa binasa po natin, si Yahweh Abba ay hindi po siya magpapatawad. Mananatili sa kanya yung kasalanan. Kaya hindi patatawarin ni Yahweh ang hindi gumagawa ng teshuvah. Ang katumbas naman nun, patatawarin ni Yahweh ang gumagawa ng teshuvah. Sa English nga, He will clear the sin, di ba? Aalisin yung kasalanan sa tao. Kakalimutan ni Yahweh Abba yung kanyang kasalanan. Kaya yan po ang nais
iparating sa atin ni Yahweh Abba. Alam niyo ba kung bakit hindi po pwedeng patawarin ni Yahweh Abba ang kasalanan ng tao kapag hindi siya nagsisisi? Sapagkat meron pang isang katangian si Yahweh Abba. Yung ito ang siguro masasabi natin pinakamataas na katangian niya. Alam niyo po kung ano yun? Inihayag yun pero hindi po kita kaagad. Kasi opo, nagpapatawad ang Diyos. Pero hinihintay niya muna na tayo ay magsisi. Bakit po kinakailangan tayo magsisi sa kasalanan bago tayo patawarin ni Yahweh Abba? Sapagkat merong katangian si Yahweh na dapat natin seryosohin. Ano po yun? Dito po sa Isayas, sa isang talata po ay 3, ito po ang ating mababasa, at nagsisigawang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal si Yahweh ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwal. Hatian, binasa po natin isang vision ni Isayas. Nakita niya yung trono ng Diyos. Nandun po yung mga seraphim, mga anghel. Sila'y pumupuri at umaawit kay Yahweh. At binanggit po ito sa awit. Banal, banal, banal si Yahweh. Ilang beses po inulit? 3 beses. Alam niyo po ba mga kapatid, sa wikang Ebreo, ang pag-uulit ay nagpapalalim ng kahulugan. Ibig sabihin, kapag ka inulit, ibig sabihin may intensification ng katangian na yon. Okay? Kaya yung isang pag-ulit, strong emphasis. Halimbawa, truly, truly. Amen, amen. O minsan si Yahushua, truly, truly, I say to you. Ibig sabihin, mahalaga yung lahat ng sinasabi ko, pero ito, lagyan nyo ng underline o kaya lagyan nyo ng highlight. Mahalaga yon. Kaya yung 3 pag-uulit, yun po yung pinakamataas talaga na katangian Diba? Pagka inulit, matindi na yon. Pero kung inulit, binanggit 3 beses, ibig sabihin, iba na yan. Ano po bang katangian ni Yahweh na binanggit ng 3 beses? Dito po sa Isaiah at Revelation, binanggit ng 3 beses yung kanyang katangian na pagiging banal. Si Yahweh, banal, banal, banal si Yahweh Abba. Sa makatwid, ang kabanalan ay ang tanging katangian ni Yahweh na inulit ng 3 beses sa ganitong paraan sa Biblia. Ipinapakita nito na ang kabanalan ni Yahweh ay ang kanyang pinakamataas na katangian, pundasyon ng lahat ng iba pa. Kaya nga, para ang tao ay magkaroon ng relasyon sa Diyos, kinailangan po yung pag-ibig Makikilala natin kung gaano katindi yung pag-ibig ni Yahweh pag alam natin kung gaano katindi yung katangian niyang kabanalan. Sa makatwid yung katangian ni Yahweh Abba, kung atin pong bibigyan ng summary, siya po ay banal, hesed, di ba? Pag sinabing hesed, hindi lang po yung pag-ibig di ba? Nandun na yung lahat ng kahayagan ng pag-ibig, katapatan, at walang hanggang kapangyarihan ni Yahweh. Yun ang mga pangunahing katangian ni Yahweh. Pero kapag nakikipagtrato siya sa tao, kapag meron siyang relasyon sa tao, itong 4 na mga pangunahing katangian, ito po ay nakakaroon ng aplikasyon at nagbubunga ng 13 katangian. Kaya kung titingnan po natin yung 13 katangian ni Yahweh, ito'y naghahayag ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kabanalan, ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang katapatan. Di ba? Halimbawa, si Yahweh Abba, dahil po sa kanyang pag-ibig, dahil po siya'y makapangyarihan sa lahat, ano pong kanyang ginawa? Nilikha niya ang lahat ng bagay. Nilikha niyang bagay ayon sa kanyang pag-ibig. Sapagkat kapag ka ikaw ay walang eksistensya, tapos ngayon existido ka na, yun po ay infinite ang pag-ibig na yon. Sapagkat to go from nothing to existence, yun po yung pagpapahayag ng kapangyarihan at ng pag-ibig ni Yahweh. At anong binigay sa atin ni Yahweh? Kung dahil dito, ito'y nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa tao. Binigyan po tayo ng tinatawag na free will. Di ba?
Nung binigyan tayo ng Diyos ng free will, anong pinakalayunin? Para tayo ay magkaroon ng choice either to worship Yahweh, ibigin siya, o kaya hindi. Kaya nung binigyan tayo ng free will, nandoon din po yung posibilidad sa kasalanan, yung posibilidad sa evil o kaya kasamaan. Di ba? Pero yun po ang gusto ng Diyos sapagkat gusto niya, mga tao na nilikha sa kanyang larawan, ibig sabihin meron din silang free will. Ano pong nagawa ng tao? Dahil po sa kanilang free will. Ang nakalulungkot, ang tao ay nagkasala, naghimagsik laban kanino? Sa Diyos. Pwede po bang sabihin natin na basta baliwalain na lang ng Diyos yung kasalanan ginawa ng tao pagkatapos siyang likhain ng tao? Hindi po pwedeng sabihin yun. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay banal. Di ba? Kaya nga, yun po yung isang katangian ni Yahweh doon po sa bandang ilalim. Siya po, hindi niya po patatawarin yung kasalanan na hindi po pinagsisisihan. Sapagkat siya ay banal. Kaya nga dahil sa pagiging banal ni Yahweh, nagbigay siya ng paraan para ang tao ay mapatawad. Kaya nagpapatawad siya ng iba't ibang uri ng kasalanan. Kasamaan, pagsuway, kasalanan, pinapatawad yun ng Yahweh Abba para po magkaroon ng relasyon. Ang Diyos sa kanyang mga nilikha, ano pong kailangan? Kinailangan po ipahayag niya yung kanyang hesed. Kaya dito natin makikita yung kanyang pagiging mahabagin, mapagpala, hindi magagalitin, sagana sa wakas na pag-ibig, sagana sa katapatan, nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo. Lahat yan nagmumula sa kanyang hesed. Pero meron pang ginawa ang Diyos na ito'y nagpapahayag ng kanyang kabanalan, ng kanyang katapatan, ng kanyang walang hanggang kapangyarihan, at ng kanyang pag-ibig o kaya hesed. Ano po yun? Yung isang katangian niya, nung binanggit niya yung pangalan niya ng pangalawang beses. Bakit? Saan po ba ito patungkol? Patungkol po ito sa kanyang pagtubos. Nilikha niya ang lahat ng bagay, pero yung nilikha niya, yun po ay nahulog sa pagkakasala. Pero dahil ang Diyos, gusto po niya na yung nilikha niya ay magkaroon ng pagkakataon, makapanumbalik sa kanya. Meron po siyang ginawa na nagpapahayag ng kanyang hesed alinsunod sa kanyang kabanalan. Ano po yung ginawa ni Yahweh? Alam niyo po ba? Yung pangalang Yahweh, yung kahulugan ng pangalang Yahweh, yun po ay mahahanap natin doon po sa pangalan ng kanyang bugtong na anak na si Yahusha. Kapag sinabi Yahusha, anong kahulugan? Yahweh, Yasya. Si Yahweh ay nagliligtas. Yung matinding aplikasyon ng kanyang pag-ibig, makikita kay Yahusha sapagkat anong ginawa ni Yahweh dahil sa kahinaan ng tao? Gumawa po siya ng sakripisyo. Kasi kung ating pong titingnan yung mga kasalanan ng Israel, kahit na nagpakita ng milagro ang Ama, ano pong ginagawa ng bayang Israel? Patuloy po sila sa pagtalikod Kaya meron talagang kulang sa tao. Mahina sila. Pero ang Diyos, meron pong panukala noong panguna. Kaya nga hindi niya sinabi Yahweh isang beses lang. Binanggit niya yung pangalawang Yahweh, kanyang pangalawang pangalan. Sapagkat gusto niyang ipakita noong panguna. Meron siyang panukala. Ipapahayag niya ang pag-ibig. Meron siyang gagawin para maalis yung kasalanan, yung kasamaan, yung pagsuway, para magkaroon tayo ng eternal redemption, magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. Ano pong ginawa ni Yahweh? Pakinggan po natin mga kapatid, ito pong Isaiah 53:3-6. Habang binabasa ko po ang talatang ito, hanapin po ninyo yung tatlong uri ng kasalanan. Kung mahahanap po ninyo mga kapatid, inamak siya. Sino po yun? Yahusha. Tinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutan. Dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Isang uri. Ang totoo,
Sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Pangalawa, binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Pangatlo, ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ni Yahweh na parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Mga kapatid, dito po sa mababasa natin, makikita natin kung paano pinahayag ni Yahweh ang kanyang matinding pag-ibig. Ano po yun? Sinakripisyo niyang kanyang anak. Maaaring sabihin ng tao, bakit kailangan gawin yun? Banal, banal, banal si Yahweh. Ang gusto niya, eternal redemption. Para matupad yung eternal redemption, iisa lang ang kailangan. Isa lang ang maaaring mangyari. Dapat isugo niya para mamatay, para magbayad ng kasalanan ng tao, yung kanyang bugtong na anak na si Yahushua. Kaya nga, kung gusto natin malaman kung gaano tayo minamahal ni Yahweh Abba, tumingin tayo sa kanyang anak. Tumingin tayo sa sakripisyo sa krus. Binigay ni Yahweh ang kanyang anak. Binigay ni Yahushua ang kanyang buhay para tayo po ay magkaroon ng kaugnayan kay Yahweh. Magbunga ito ng buhay na walang hanggan. Kaya yung pangalan ni Yahweh ay naglalahad ng pagtubos at panunumbalik sa pamamagitan ng gawain ni Yahushua sa mga kapistahan. Yun pong panukala ni Yahweh na pinahayag niya sa kanyang mga attributes. Yun po'y mabubuo at matutupad alinsunod sa kanyang kalendaryo. Ang tawag po sa kalendaryong yun ay kanyang kapistahan. Kaya nga yung salitang kapistahan sa wikang Hebreo ay moedim, na ang ibig sabihin appointed time, takdang panahon. May tinakdang panahon si Yahweh para matupad yung pagpapahayag niya ng kanyang pag-ibig alinsunod sa kanyang kabanalan para ang tao matubos at magbunga ng buhay na walang hanggan. Kaya yung 7 kapistahan ay naglalahad ng gawaing pagtubos at papanumbalik ni Yahweh sa pamamagitan ni Yahushua ng ayon sa kanyang kabanalan, hesed, katapatan at kapangyarihan. Kaya kapag binabanggit po yung kapistahan, kahit po ito'y iniutos sa bayang Israel, tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po sa panahon ng New Testament, sa panahon ng ating Panginoong Yahushua, tayo po ay tumitingin pa rin at nagpapasalamat doon po sa kapistahan. Bakit? Sapagkat ito'y tumutukoy sa gawain ni Yahweh sa pamamagitan ni Yahushua. Ayon po kay Apostol Pablo, ano po ang dapat na maging pagtrato natin sa kapistahan ni Yahweh? Colosas 2:16-17, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ukol po sa dapat na maging pagtrato natin sa mga kapistahan ni Yahweh. Ito po ay patungkol kanino? Kay Yahushua. Isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Anong ibig sabihin? May kahulugan yung kapistahan na nakaugnay sa ating Panginoong Yahushua. Kaya nga, hindi natin pwedeng kalimutan Hindi pwedeng sabihin ng tao, hindi mahalaga yung kapistahan. Sapagkat yan ay nakaugnay doon po sa ginawa ni Yahushua. Pag sinabi natin yung kapistahan, hindi mahalaga. Hindi na dapat ipagdiwang. Parang sinabi na rin natin, masamang alalahanin yung ginawa ng ating Panginoong Yahushua. Mga kapatid, kailanman, pwede ba nating sabihin, hindi dapat alalahanin? Hindi dapat pasalamatan? Yung ginawa ng ating Panginoon Yahushua, yung ginawa ng ating Panginoong Yahuwah para tayo matubos at para tayo magkamit ng kaligtasan. Pwede ba natin sabihin hindi mahalaga yon? Mahalaga po yun, mga kapatid. Kaya pinagdiriwang natin yung kapistahan Pero yung pagdiwang natin sa kapistahan, hindi po literal.
Bakit? Sapagkat hindi naman tayo sa panahon ng Old Testament. Sa panahon tayo ni Yahushua. Kaya tinutupad natin yon nang may kaugnayan kanino? Kay Yahushua. Ano po bang kaugnayan ni Yahushua? Doon po sa kapistahan. Alam natin, meron po siyang tinupad sa mga kapistahan noon pong mga unang feast o kapistahan. Ano po ba yung mga unang feast? Yung Passover, Unleavened Bread, First Fruits, saka Feast of Weeks. Yun po'y pinagdiwang natin. Bakit natin pinagdiwang? Nagpasalamat tayo. Bakit po? Sapagkat si Yahushua, nung Passover, siya po'y namatay para sa ating kasalanan. Unleavened Bread, siya po'y pumasok doon po sa Hades. First Fruits, siya po ay bumalik sa pagkabuhay na mag-uli. Siya po ay nabuhay na mag-ulit, nagpakita sa kanyang mga alagad. Feast of Weeks, si Yahushua naman ay isinugo ang banal na espiritu. Ang naging bunga ay ang Ecclesia. Sa makatwid, yung mga takdang panahon o kaya kapistahan, tinupad ng Panginoong Yahushua. Kaya nga kapag tayo ay nagdiriwang ng kapistahan, ano po ang isang pangunahing dahilan? Inaalaala natin yung ginawa ni Yahuwah para sa kanyang bayan at yung ginawa ni Yahushua ng patungkol sa gawaing kaligtasan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa ginawa ni Yahushua. Paano po yung susunod na kapistahan? Ano po ba yung mga susunod na kapistahan? Meron pong trumpets, meron pong Day of Atonement, tapos meron pong Tabernacles, balik muna, doon po sa Spring Feast. Di ba? Nakita natin dito sa Spring Feasts, ito po'y patungkol sa first coming niya di ba? Ito po'y natupad, tinupad ni Yahushua nung kanyang unang parito. Sa makatwid, kung titingnan po natin, yun pong mga susunod na kapistahan, yung trumpets, yung atonement, yung tabernacles, yun po'y patungkol naman sa pagparito muli ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ito'y sinasanay natin. Pag nagdiriwang tayo ng kapistahan, ito'y pagsasanay. Bakit? Ano pong dapat natin pagsanayan? Kailangan pong pagsanayan natin ang mga pag-uugali bilang paghahanda sa pagparito muli ni Yahushua. Kaya nga yun pong pagdiwang natin ng kapistahan, isang memorial, tsaka isang rehearsal, isang alaala at isang pagsasanay. Kaya meron po kasi tayong dapat na gawin ng pagsasanay patungkol po sa mga iba't ibang ugali na dapat natin isanay bilang paghahanda sa pagdating muli ng ating Panginoon Yahushua. Ano po yun? Sa Fall Feast, yung ating pong gagawin sa taong ito na pagsasanay, trumpets, sasanayin natin yung pagiging watchful. Ano bang ibig sabihin ng pagiging watchful? Tayo po ay palaging alerto, nakahanda palagi sa pagparito muli ng Panginoong Yahushua. Hindi po tayo nagseset ng date sa ganitong araw, sa ganitong petsa, darating ang Panginoong Yahushua. Hindi natin pwedeng gawin yon sapagkat ang gusto ni Yahushua, tayo ay watchful. Ano pa? Sa atonement, ito'y teshuvah. Ano bang kahulugan ng teshuvah? Meron po kaming babanggitin sa inyo pagka dumating na yung atonement tungkol po sa teshuvah. Tabernacles, patungkol po saan? Sasanayin po natin yung rejoicing, yung pagsasaya, yung kagalakan sapagkat yan ang nais ni Yahuwah para sa kanyang bayan. Yung 8th day celebration natin na nakaugnay sa Tabernacles, pero ito'y a separate feast or separate na pagtitipon. Ito po ay 8th day celebration, patungkol naman po ito sa eternity. Kaya ito pong ating mga sasanaying mga ugali bilang paghahanda sa pagparito muli ng ating Panginoong Yahushua. Kaya lahat ng ito nagpapahayag ng pag-ibig at katapatan ni Yahuwah. Ano pong dapat na maging tugon natin? Dahil tayo ay pinahayagan ng Diyos ng ganitong uri ng pag-ibig. Pakinggan po natin ang awit 36, 1 hanggang 7. Purihin si Yahuwah sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging dapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan.
Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Itong kalangitan, kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Mga kapatid, ayon po sa ating binasa, dahil po ang Ama, si Yahweh Abba, ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan, nagpakita ng kanyang pag-ibig, nagpakita ng kanyang katapatan. Ano lang ang dapat na maging tugon ng kanyang mga anak? Tayo po'y pumuri kay Yahweh, tayo ay magpasalamat. Ito nga pong gagawin natin kapag tayo magkakaroon ng pagtitipon. Kasi po sa isang tunay na lingkod ng Diyos, naiintindihan nila yung dakilang gawa ni Yahweh. At nadadama nila yung pag-ibig ni Yahweh. At yung kanilang nadadama, nag-uudyok sa kanila ng tunay na pagpapahayag ng mga pagpupuri, pasalamat, at pagsamba kay Yahweh. Dapat lang pasalamatan natin si Yahweh Abba, yung mga unang lingkod ng Diyos sa panahon ng Old Testament, nung sila ay nagsasanay pa sa unang pagparito ng Panginoon Yahushua, hindi pa nila ganap na nauunawaan yung kanilang ginagawa sapagkat hindi pa natutupad yung unang pagparito ni Yahushua. Ano po ang hinihingi ni Yahuwah sa kanila kapag sila po ay nagtitipon? Pakinggan po natin dito po sa Deuteronomio 16 hanggang 17. Makaitlo sa isang taon ng iyong mga lalaki ay magsisiharap kay Yahweh mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin, sa kapistahan ng tinapay na walang lebadura, at sa kapistahan ng mga sanlinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo, at huwag silang haharap na walang dala kay Yahweh. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ni Yahweh mong Diyos. Mga kapatid, ang hinihingi ng Diyos, yung mga haharap sa Kanya, haharap na meron pong kasamang ipagkakaloob kay Yahweh Abba bilang pagpapasalamat at pagkakilala sa mga biyaya na tinanggap nila mula kay Yahweh Abba. Opo, sa panahon natin, hindi po ito sa pilitan, galing po ito sa udyok ng ating puso, udyok ng ating pananampalataya. Ang Diyos po nagmamasid, tayo po'y pinagpala niya, tayo po'y magpapasalamat, tayo po'y pupuri at sasamba sa Kanya. At habang tayo po ay naghahanda para sa ating mga kapistahan, ano pong dapat nating ginagawa? Ano bang dapat ginagawa ng mga tunay na lingkod ng Diyos, lalo na sa panahon ng mga kapistahan? Pakinggan po natin ang huling mga talata dito po sa Jeremias 29:11 hanggang 14. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo kapag hinanap ninyo ako. Ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. At ibabalik ko ang iyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa, sa puok na pinagdalhan ko sa iyo, at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Binasa po natin ay ukol po sa parusa ng Diyos sa kanyang bayan. Pinarusahan sila pero nahabag pa rin ang Diyos. Panahon na para sila'y palayain. Anong hinihintay ni Yahweh? Nahanapin sana sila. Nahanapin sana nila si Yahweh ng kanilang buong puso. Bakit? Sapagkat may panukala si Yahweh Abba. May panukala si Yahweh para sa Israel. May panukala si Yahweh para sa atin, kasama sa Eklesiya. At maganda ang kanyang mga panukala. Anong katunayan? Yung panukala niya ay galing po sa kanyang pag-ibig. At ito po'y nakikita natin sa mga kapistahan.
Kaya kung nais natin malaman yung kahulugan ng kapistahan, yan po'y panukala ng Diyos. Hindi para ito sa ikasasama natin, kundi para sa ating ikabubuti. Para ito magbunga ng magandang kinabukasan sa kanyang mga anak. Kaya anong dapat natin gawin, mga kapatid? Ngayong naghihintay tayo sa ating gagawing pagdiwang ng mga iba't ibang kapistahan, sana gawin natin na tayo tumawag, lumapit, manalangin sa Diyos. Bakit? Sapagkat hinahanap ng Diyos yung mga tunay na naghahanap sa Kanya. Kaya kapag hinanap natin siya ng buong puso, anong sabi niya? Ang sabi niya, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko kayo sa inyong mga kayamanan. Ibig sabihin tayo po, mga kapatid, meron pong magandang panukala si Yahweh para sa atin. Huwag natin isipin na hindi po tayo tatanggapin ni Yahweh. Dahil siguro ang iba nag-aalala, ako'y makasalanan, ako'y nahulog sa iba't ibang kamalian, nahulog sa iba't ibang kasamaan. Alam yon ni Yahweh Abba. Kaya nga nakahanda na yung kanyang gagawin bago pa nilalang ang sanlibutan. Isinugo ang kanyang bugtong na anak, si Yahweh, mapagpatawad sa lahat ng uri ng ating kasalanan. Kinakailangan lang manumbalik tayo sa Kanya at madadama natin ang Kanyang presensya para tayo lumakas, para tayo maging handa sa ating kaligtasan. Natatapos na po ang ating pagsamba. Tumayo po tayo mananalangin. Dakila naming Yahuwah Abba, salamat po ng marami dahil totoong napakabuti mo, Ama. Di mo kami pinababayaan. Pinakikinggan mo ng aming mga panalangin. Patuloy ka pong nahahabag sa amin kapag kami po ay nahuhulog sa iba't ibang uri ng kasalanan. Salamat na marami sa iyo. Meron po kaming hinihintay. Hinihintay namin ang muling pagparito ng iyong bugtong na anak. Nawa kaming lahat makasama sa mga maliligtas. Ama, gagawin namin ang lahat para ikaw po ay masiyahan sa amin. Subalit naiintindihan namin ang kaligtasan hindi po dahil sa aming gawa, kundi po sa iyong awa, sa iyong biyaya. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo dahil po umaapaw kami sa pagpapasalamat. Pinasya ng puso namin, gagawin namin ang lahat para po maluwalhati ka sa paraan sumunod kami sa lahat ng iyong kautusan. Pakibasbasan ng bawat sambahayan ang mga nabibigatan dahil po sa iba't ibang suliranin. Ikaw nawa, Ama, ang magbigay sa amin ng lakas. Ikaw nawa ang magpayo sa iyong mga anak. Pag napapakinggan ka namin, nagsasalita sa aming isip, sa aming puso, lumalakas kami, nagiging masaya, nagagalak ang iyong mga anak, at masasabi namin, ano man ang aming haharapin, magtatagumpay po kami. Panginoong Yahushua, salamat ng marami sa iyo. Patuloy po kaming samahan. Maghahanda kami sa mga kapistahan. Salamat sa lahat ng iyong gawain, mga tinupad mong mga hula, mga panukala, para kami matubos, para kami po'y ganap na makapanumbalik sa Ama at sa iyo. Pakibasbasan ng bawat sambahayan, lahat ng sino man sa amin na merong anumang sakit o karamdaman, ikaw nang bahalang magpala, magpagaling ka sa iyong mga lingkod. Nangangako kami sa iyo, di kailanman kami lilihis sa iyo. Ikaw pong aming susundan, ikaw pong aming paglilingkuran. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen.
ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu sa ating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po. Una, yung ating pong reading assignment for this month is to read the book of Job. Yung ating pong autumn feast, yung ating pong mga kapistahan ay nalalapit na. Magsisimula po September 20. Bilang paghahanda, meron po tayong gagawing preparatory prayer. Ito po September 15 to the 19th. At naisin po namin ipaanyaya lahat po ng mga magulang. Magkakaroon po ng pulong ang lahat ng mga magulang na kasama po sa Children's Ministry September 27, araw po ng Sabado 3 p.m. Pacific Standard Time. Natatapos na po ang ating pagsamba ng Yahuwah Aba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.